Tahimik ang buong bahay. Tahimik na halos masakit sa tenga. Paulit-ulit na tinititigan ni Tricia ang maliit na papel na hawak niya. Tila ikasampung beses niya nang binabasa yon. Malinaw ang sulat kamay. Maayos, walang bahid ng pag-aalinlangan. Pero ang laman nito, wasak. Tricia, patawad. Pero hindi ko na kayang ituloy pa to. May iba na akong minamahal. Ngayon mismo, aalis kami papunta sa ibang lungsod. Huwag mo na kaming hanapin. Sabihin mo sa mga bata na mahal ko sila. Hector. Dahan-dahang napaupo si Tricia sa silya. Parang biglang naubusan ng lakas ang buong katawan niya. Mahigpit niyang hinawakan ng liham. Para bang umaasa siyang may lalabas na sagot o kahit kaunting aliw mula roon. Hindi to pwede. Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi to totoo. Matagal na niyang napapansin na may kakaiba kay Hector nitong mga nakaraang buwan. Madalas pagod, laging may overtime. Umuuwi ng gabi, umaalis tuwing weekend. Pero ayaw niyang paniwalaan. Sabi nga nila, ang asawa ang huling nakakaalam sa pagtataksil ng asawa niya. 15 taon silang kasal. 15 taon na ni minsan ay hindi siya nagsinungaling kay Hector, kahit sa maliliit na bagay. Kaya siguro ganoon na lang ang tiwala niya. O baka naman takot lang talaga siyang sirain ang mundong nakasanayan na nila. May mga palatandaan na noon pa. May mga mahahabang blonde na buhok na nakikita siya sa loob ng kotse. Samantalang ang buhok niya ay kulay itim at maikli. Kasama lang sa carpool, paliwanag niya sa sarili. May pabangong hindi kanya sa polo ni Hector. Baka sa opisina, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Mga late night messages, mga kaibigang biglang umiiwas ng tingin sa kanya. Pero lahat ng yon, pinili niyang baliwalain. Huwag mong problemahin ang problemang hindi ka pa pinoproblema. Yan ang madalas sabihin ng lola niya. At yun nga ang ginawa ni Tricia. Nagpanggap. Hanggang sa si Hector na mismo ang gumawa ng unang hakbang. Mama! Napalingon si Tricia sa kusina. Nakatayo roon si Zach, ang panganay nilang anak. 14 na taong gulang, tahimik, matalas ang mga mata. Parang kayang basahin ang emosyon ng isang tao kahit hindi nagsasalita. Ano pong ulam natin mamaya? Tanong nito habang sumisilip sa kusina. Napakurap si Tricia, mabilis niyang itinago ang liham pero huli na. Biglang inagaw ni Zach ang papel mula sa kanyang kamay. Binasa nito ang sulat. Ilang segundo lang pagkatapos ay marahang bumuntong hininga. Hindi nagulat, hindi nagalit. Parang matagal na niyang inaasahan. Hindi ka ba niya sinagot? Tanong ni Zach habang umuupo sa tabi ng ina. Nakausap mo na ba ang tatay mo? Mahina ang boses na sabi ni Tricia. Hindi pa po, sagot ng binata. Pero kailangan mo siyang kausapin. Bakit? Nanginginig ang tinig niya. Dahil kailangan yung pag-usapan ng annulment, ang sustento, at kung sino ang magbabayad ng bahay. May 5 taon pa tayong kailangan hulugan. Napatitig si Tricia sa anak niya. Sa lahat ng mga anak niya, si Zach ang pinakakahawig niya. Sa buhok, sa mata, sa ilong. Pero sa ugali, masyado itong maagang tumanda. Siguro, tama ka? Mahina niyang sabi. Hindi ko lang talaga matanggap. Parang hindi pa rin totoo. Hinawakan ni Zach ang kamay ng ina. Naiintindihan kita ma. Mahirap talaga. Pero alam naman nating darating din to balang araw. Ilang taon kanyang niloloko? 3? 5? Biglang napaatras si Tricia. Huwag na nating pag-usapan yan, mariin niyang sabi. Mas mabuti pang tawagin mo ng mga kapatid mo para maghapunan. Tumayo si Zach. Hindi mo pa sila sasabihin, di ba? Hindi pa, sagot ni Tricia. Kakausapin ko muna ang tatay mo.
Durog-durog niyang tinupi ang liham at itinapon sa basurahan. Pero kahit anong pilit niya, walang sumagot. Hindi sinagot ni Hector ang mga tawag, ni ang mga mensahe. Sa opisina niya, sinabi kay Tricia na nag-resign daw sa Hector ilang araw na ang nakalipas. Tinawagan niya ang mga kaibigan nito, walang nakakaalam, o ayaw lang magsalita. Lumapit si Tricia sa bintana. Tahimik ang gabi, tulog na ang mga bata. At sa katahimikang yon, doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan, na mag-isa na lang siyang magdedesisyon kung paano bubuuin muli ang buhay nilang nawasak. Matapos isilang si Alicia, ang bunso nilang anak, 7 taon na ang nakalipas. Doon unti-unting naging malinaw ang isang katotohanang ayaw tanggapin ni Tricia. Hindi na siya makakabalik agad sa trabaho. Ano bang silbi? Minsang tanong ni Hector sa kanya noon. Kahit mag-double shift ka pa sa ospital, hindi rin sasapat ang sahod mo. Babysitter, yaya, linis, luto, mas mahal pa. Kailangan may magbantay sa mga bata at sa bahay. Napabuntong hininga si Tricia. Totoo naman, hindi kalakihan ang sahod ng isang nurse. Alam niya yon, ramdam niya yon. Mas mabuti siguro, dugtong pa ng asawa niyang si Hector. Mag-focus ka na lang sa bahay at sa mga bata. Ako nang bahala, kakayanin natin. At dahil mahal niya ang pamilya niya, sinunod niya si Hector. Nagbitiw siya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho ng maraming taon. Isang malaking kawalan yon, kulang na kulang ang mga nurse at kilala si Tricia bilang masipag, maingat at responsable. Ayaw talaga niyang umalis. Mahal niya ang trabaho niya. Pero ang pagsabayin ang pagiging nurse, asawa at ina ng 3 bata, napakahirap. Nang tuluyan na siyang tumigil sa pagtatrabaho, parang naligaw siya. Tuwing umaga, ihahatid niya sina Alicia at Brandon sa kindergarten. Si Zach naman sa eskwelahan. Pagkatapos ay diretso sa palengke. Uuwi, huhugasan ng pinggan, aayusin ang mga laruan, maglalaba, magwawalis at maglalampaso. Kapag tapos na ang tanghalian, oras na naman para sunduin ang mga bata. Dati, sinasama pa niya si Zach pauwi mula sa eskwelahan. Pero nang mag-kindergarten na rin si Brandon, nagreklamo ang panganay. Ma'am, malaki na ako. Seryosong sabi ni Zach noon. Kaya ko nang umuwi mag-isa. 9 years old ka pa lang, sagot ni Tricia at nag-aalala. Sumimangot si Zach at matigas ang tingin. Malapit lang naman ng school, 2 nang sinusundo mo. Nahihiya na akong kasabay ka. Parang bata. Napabuntong hininga si Tricia at gaya ng madalas mangyari, sumuko siya. Kapag may desisyon si Zach, mahirap na itong baguhin. Sa paglipas ng panahon, tuluyan na siyang nasanay sa buhay sa bahay. Halos hindi niya na maalala ang mga araw na nakasuot siya ng uniform sa ospital. Sapat ang kita ni Hector. Masaya itong umuuwi sa malinis na bahay. May mainit na ulam, maayos ang mga anak, at isang asawang hindi na amoy iodine at gamot. Pero ngayon, wala na siyang alam kung saan magsisimula. 7 taon na siyang walang trabaho. May ilang taon pa bago matapos ang hulog sa apartment. Ang natitirang pera niya, kung magtitipid, baka umabot ng 1 buwan, 2 kung siswertehin. Umaasa siyang tatawag sa Hector na magbabago ang isip. Pero sa kaibuturan ng dibdib niya, alam niyang hindi na yon mangyayari. Anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Saan ako kukuha ng pera? Wala siyang kamag-anak na matatakbuhan. Hindi niya nakilala ang ama. Ang nanay niya, 5 taon nang patay. Kailangan kong maghanap ng trabaho, mariin niyang sabi sa sarili. Kung hindi, sa kalye kami pupulutin. Tahimik ang opisina ng employment agency. Paulit-ulit na tiningnan ng babaeng nasa harap niya ang resume ni Tricia. Saka napabuntong hininga. Inusog nito pababa ang mabigat na salamin sa ilong.
Malapit na ang uwian, halatang gusto na lang nitong tapusin ang araw. Sa totoo lang, sabi ng babae, hindi ko alam kung ano ang may papayo ko sa'yo. Isang sandaling katahimikan. May 3 kang anak, 7 taon kang hindi nagtrabaho. Nurse ang huling posisyon ninyo. Tingin ko hindi babagay sa inyo ang full-time o daily duty. Napabuntong hininga si Tresha, bahagyang iwinagayway ang kamay. Parang sanay na siyang makarinig ng ganoon. Sumimangot ang babae. Kung ganoon, wala na akong may aalok sa'yo. Wala? Mahina ngunit malinaw na tanong ni Tresha. Oo, malamig nitong sagot. Ngunit nang makita ang desperasyon sa mukha ni Tresha, bahagyang lumambot ang tono nito. Kukunin ko na lang ang number mo. Tatawag ako kung may magbukas ng oportunidad. Salamat po. Pilit ng ngiti na sabi ni Tresha. Tahimik niyang isinara ang pinto. Sa labas, sumakay siya sa luma niyang itim na Toyota. Sasakyang binili niya bago pa man siya ikasal. Sumandal siya sa upuan at dahan-dahang huminga. Ayos lang, bulong niya sa sarili. Malalampasan ko rin to. Isa-isa niyang binilang sa isip ang natitirang pera niya. 1 buwan pa. Kailangan niyang magtipid. Ayaw niyang ipagkait ang pangangailangan ng mga bata. Pero kung wala siyang mahanap na trabaho, mapipilitan siyang magbawas. Nagbenta ng gamit. Mga damit, hindi na mahalaga. Alahas, laptop, TV sa kwarto. At pagkatapos nun, ano na? Kailangan ba niyang mag full-time? Iwan ang mga bata mula umaga hanggang gabi? Si Zach ay 14 na taong gulang na. Si Brandon ay 10 at si Alicia ay 7. Hindi na sila sanggol at paulit-ulit nang sinasabi ni Zach na kaya niya ang mga kapatid niya. Kayang pakainin, sunduin at tulungan sa homework. Pero 2 linggo ang lumipas. 2 linggong puno ng paghihintay, pagdarasal at tahimik na takot. Isang umaga, habang nag-aayos si Trisha ng simpleng almusal, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napatingin siya sa screen. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Maingat niyang sagot. Biglang kumabog ang dibdib niya. Sa isip niya, baka alok na naman yon ng credit card o tawag tungkol sa kahina-hinalang transaksyon sa bank account niya. Mga tawag na lalo lang magpapalala ng kaba. Ngunit isang mahinahong boses ng babae ang sumagot. Magandang umaga po. Ako po si Mary Agustin. Ang number niyo po ay ibinigay sa akin ng employment service. Naghahanap pa rin po ba kayo ng trabaho? Oo. Mabilis na sagot ni Trisha. Bahagyang nahiya sa sarili niyang pagiging impulsive. Mabuti naman, masiglang tugon ng babae at halatang tuwang-tuwa. Nakasaad dito na marami kayong taon na karanasan bilang nurse at nakapag-alaga na kayo ng mga kritikal na pasyente. Opo, kumpirma ni Trisha. Gusto ko sanang itanong kung i-consider niyo po ba ang posisyon bilang caregiver. Napahinto si Trisha sa tanong ng babae. Hindi pa siya kailanman naging caregiver. Pero sa isip-isip niya, kung kinaya kong humawak ng isang buong ward sa ospital, bakit hindi isang pasyente lang? Kailangan ko munang malaman ang lahat ng kondisyon? Maingat niyang sagot. Syempre. Agad na tugon ni Mary Agustin. Ipapaliwanag ko ang lahat. Maaari po ba kayong pumunta sa opisina ko bukas? 10:00 ng umaga. Opo, pwede po. Sagot ni Trisha. Sige, ite-text ko po ang address. Magkita tayo bukas. Salamat po. Sabi ni Trisha bago ibinaba ang tawag. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kusina, hawak ang cellphone. Mabilis ang tibok ng puso niya, hindi niya maipaliwanag kung bakit. Maaga pa para magdiwang pero muling nagliyab ang munting apoy ng pag-asa. Kinabukasan, matapos ihatid ang mga bata sa eskwelahan, nagmaneho si Trisha papunta sa appointment. Habang nasa daan, paulit-ulit niyang iniisip ang posibleng mga tanong.
Naka-notes pa sa cellphone niya ang sarili niyang mga itatanong. Oras ng trabaho, sahod at kondisyon. Ang opisina ay nasa sentro ng lungsod, sa loob ng isang malaking modernong business center. Pagpasok niya sa elevator, malinis, tahimik, parang mamahaling hotel. Napaisip siya. Mukhang mayaman ang kliyente ko. Good afternoon! Bati ng isang batang babae sa reception area. Maganda, maayos manamit, halatang sekretarya. Sino po kayo? May appointment po ako para sa interview alas 10, sagot ni Trisha. Para po sa caregiver position, bahagyang nagulat ang babae. Pero agad ring ngumiti ng magalang. Sandali lang po. Tumawag ito sa telepono, pabulong at mabilis. Maya-maya ay tumayo ito. Hinihintay na po kayo ni Miss Agustin. Dito po kayo. Parang reyna si Trisha habang inihahatid sa loob. Medyo nabalisa siya. Baka may pagkakamali, naisip niya. Nurse lang ako. Good afternoon. Mahina niyang bati pagpasok sa opisina. Si Mary Agustin ay isang kaakit-akit na babae. Halos kaedad niya. Maayos ang itim na buhok na nakapusod, mamahaling salamin at suot ang business suit. Maupo po kayo, sabi nito, itinuturo ang malambot na upuan sa tapat ng mesa. Ayon sa records, marami kayong karanasan bilang nurse, lalo na sa pag-aalaga ng mga pasyenteng kritikal, panimula ni Mary. At interesado kayo sa caregiver position? Opo, sagot ni Trisha. Kinakatawan ko ang isang kliyente na nangangailangan ng ganitong uri ng serbisyo, paliwanag ni Mary. Paralisado po siya mula bewang pababa at may ilang kondisyon sa puso, baga at digestion. Tumango si Trisha at nakikinig ng mabuti. Hindi po mabigat ang physical na trabaho, dugtong ni Mary. Ang bahay ay fully adapted. May motorized wheelchair, elevator, handrails. Ang medical tasks ay simple lang. Injections, gamot, IV, lahat po ay pamilyar sa inyo bilang nurse. Naiintindihan ko, sagot ni Trisha. Sandaling tumigil si Mary, parang maingat na pinipili ang susunod na sasabihin. May mga anak po kayo? Napansin ni Trisha ang paninikip ng lalamunan niya. Sanay na siya sa tanong na yon, madalas yon ang simula ng pagtanggi. 3 po, tapat niyang sagot. Tumango si Mary. Lahat po ay nag-aaral at bakasyon na sila sa loob ng ilang linggo. Tama? Tama po. Isinaalang-alang niyo po ba ang live-in option? Tanong ni Mary. Out of town po ang bahay ng kliyente. Hindi praktikal ang araw-araw na biyahe. Umiling si Trisha. Wala po akong mapag-iiwanan ng mga anak ko. Malungkot niyang sabi. Handa na sa pagkabigo. Ngunit ngumiti si Mary. Hinding-hindi niyo po kailangang iwan ang mga anak niyo, sabi nito. Kayo at ang mga bata ay titira sa tenant's house sa loob ng estate. Hiwalay po ito, maayos at komportable. Nanlaki ang mga mata ni Trisha. Pwede po kaming tumira ron ng libre? Opo, sagot ni Mary nang nakangiti. At dagdag pa, hindi nyo na kailangan magluto dahil libre ang pagkain at tirahan. Kakain po kayo kasama ng staff. Totoo po ba yan? Maingat na tanong ni Trisha. Pakiramdam niya ay may kapalit. Eksakto, masiglang tugon ni Mary. Gusto niyo po bang malaman ang oras ng trabaho at sahod? Opo, sagot ni Trisha at halos pabulong. Inilapit ni Mary ang tablet at ipinakita ang screen. Ito po ang lingguhang sahod. Nanlaki ang mga mata ni Trisha. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakahinga siya ng may pag-asa. Pagkalipas ng 1 linggo, mas lalo pang nagulat si Trisha. Ganito po ba talaga kalaki? Tanong niya at hindi maitago ang kaba. Oo, marahang buntong hininga ni Mary Agustin. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pagiging tao ang perpektong imahe nito bilang businesswoman. Naiintindihan ko, inaakala niyo sigurong may kapalit at meron nga. Dahan-dahang pinsil ni Trisha ang labi niya.
saka tumango. Ano po yon? Inalis ni Mary ang salamin, pagod na kinuskos ang tulay ng ilong. Ang kliyente ko ay kakaiba. May mabigat siyang ugali. Hindi lahat ay kayang makisama sa kanya. Napabuga ng hangin si Trisha. Tila nabunutan ng tinik. Kung yun lang po sanay na ako. Sa ospital, iba't ibang klase ng tao ang hinaharap namin. Wala namang dagdag sahod ang pakikisama sa mahirap pakitunguhan. Umiling si Mary. Hindi po ganun kasimple. Hindi rin ako makakapagbigay ng tiyak na oras ng trabaho. Kapag kailangan ka niya ng 2:00 ng madaling araw, kailangan mong bumangon. Pero tama po lahat ng sinabi niyo noon? Tanong ni Trisha. Oo, sagot ni Mary. Lingguhan ng sahod dahil mabilis magpalit ng staff. Hiwalay ang tirahan niyo ng mga bata. Libre ang pagkain at kung kailangan niyo ng sasakyan, may driver na handa anumang oras. Kung ganoon, marahang ngumiti si Trisha. Aalagaan ko ang isang masungit na mayamang matanda at handang tumakbo kahit anong oras. Kung gusto niyo pong ilagay sa ganoong paraan, biro ni Mary. Handa ako, matatag na sagot ni Trisha. Matapos ang mga papeles at ang paghihintay na magsimula ang bakasyon ng mga bata, tuluyan na silang nag-impake at bumiyahe patungo sa estate ni Mr. Arnold. Ma, baliw ba yung matandang yun? Bulong ni Brandon sa loob ng sasakyan. Parang liblib yung pupuntahan natin. Namula si Trisha. Napansin niyang nakikinig ang driver na si Frank. Brandon, mahina ngunit mariing saway niya. Hindi tayo pupunta sa kung saan. Isang gated community ito. Ordinaryong tao si Mr. Arnold. Ayusin yung pananalita niyo. Si Mr. Arnold ay bihirang humarap sa mga bagong tao. Singit ni Frank ng mahinahon. Inutusan niya akong dalhin kayo diretso sa outbuilding. Ganun po ba? Sagot ni Trisha. Pagdating nila sa settlement, napamangha ang mga bata. Grabe, sambit ni Brandon. Kung may nakatira rito, sobrang yaman siguro nila. Napatawa si Zack. Si Alicia naman ay halos idikit ang mukha sa salamin at pilit sinisilip ang lahat. Sa dulo ng biyahe, huminto sila sa harap ng isang eleganteng bakod na bakal. Pinindot ni Frank ang remote at unti-unting bumukas ang gate. Papasok na tayo sa estate, sabi nito. Habang bumabiyahe sa loob, napansin ni Trisha ang hanay ng mga punong pantay ang gupit. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang napakalaking modernong bahay. Salamin at bakal, parang mansyon sa pelikula. Ngunit biglang lumiko ang sasakyan pakaliwa. Ilang minuto pa, huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na kahoy. Pagpasok ni Trisha, nagulat siya. Maliit sa labas pero maluwang sa loob. Diretso ang pasukan sa sala na konektado sa kusina at kainan. May malaking banyo at higit sa lahat, 4 na kwarto. Akin yung isa, sigaw ni Brandon sa tuwa. Napangiti si Trisha. Mukhang oo. Sa dati nilang apartment, magkasama sa isang kwarto ang magkapatid na lalaki. Si Alicia ang may sariling silid. Napatingin si Trisha kay Zack. Ngumiti ito ng tahimik. Malaki na siya, naisip ni Trisha. Matagal na niyang kailangan ng sarili niyang spasyo. Magpahinga muna kayo, sabi ni Frank matapos ibaba ang mga gamit. May tatawag sa inyo para sa hapunan. Doon nyo makikilala ang lahat. Maraming salamat po, taus-pusong sabi ni Trisha. Umaasa ako magugustuhan nyo rito at magtatagal kayo, sabi ni Frank bago umalis. Makalipas ang 1 oras, halos maayos na ang lahat. Mama! Takbong lumapit si Alicia at yumakap sa kanya. Gusto ko dito? Napangiti si Trisha, hinaplos ang buhok ng anak. Masaya ako kung ganon. Sana hindi kayo mainip habang nagtatrabaho ako. Biglang may kumatok. Isang matangkad, maputi at may kayumangging mata ang pumasok. Simple ang suot, puting t-shirt at itim na jeans. Pero may kumpiyansang kilos. Good afternoon, bati nito. Ako si Nick, assistant ni Mr. Arnold at manager ng bahay na to. Ako naman po si Trisha, sagot niya.
At ito ang mga anak ko, si Zach, Brandon at Alicia. Magandang hapon po, sabay-sabay na bati ng mga bata. Ngumiti si Nick. Siguradong magigising ninyo ang tahimik naming kaharian. Tinuro nito ang daan. Tara na, at magtanghalian na tayo. Sa malaking kusina ng mansyon, sinalubong sila ng masiglang boses. Eto na pala ang mga bago. Isang babaeng nasa 50, medyo bilugan ang lumapit. Ako si Sarah. Ako ang namamahala sa pagkain dito. Umupo na kayo. Ipinakilala ni Tresha ang sarili at ang mga anak. Maraming empleyado ang nandoon, halos 10. Isa-isa silang bumati. Ngunit sa kaba ni Tresha, tango at ngiti lang ang naisagot niya. Umupo si Nick sa tabi niya. Huwag kang mag-alala. Bulong nito. Sa loob ng ilang araw, kabisado mo na silang lahat. Paano mo nalaman ang iniisip ko? Napangiti niyang tanong. Ganyan din ang iniisip ko nun. Tawa ni Nick. Kahit paano, nasanay na rin. Unti-unting nawala ang takot ni Tresha. Mabait ang lahat, maayos ang mga bata. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Nick si Tresha para makilala ang amo. Si Frank naman ang naglibot sa mga bata. Pagdating nila sa harap ng pinto ng opisina, huminto si Nick. Tresha, seryoso niyang sabi. Ano mang sabihin ni Mr. Arnold, huwag mong personalin. Matanda na siya, maraming pinagdadaanan at masamang ugali. Kaya mataas ang sahod at magandang kondisyon. Salamat sa babala, sagot ni Tresha. Pero huwag kang mag-alala, mas matibay ako kaysa sa itsura ko. Ngumiti si Nick. Saka siya kumatok. At dahan-dahan binuksan ang pinto. Sa wakas, isang garalgal at paos na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Kalaing mamamatay na ako rito bago pa kayo nagdesisyong pumasok. Iritabling sabi ng matanda. Nagtataka nga ako kung bakit ko kayo binabayaran ng napakalaki. Sa tabi ng bintana, nakaupo sa isang wheelchair ang isang matandang lalaki. Nakayuko, tila pinapabigat ng edad ang bawat buto sa katawan. Eto na siguro si Mr. Arnold, naisip ni Tresha. Sa isang iglap, naalala niya ang mga kontrabitang matanda sa mga libro. Ang tipong mayamang kamag-anak na malupit sa mga ulila. Halatang minsan ang naging matangkad at matikas ang lalaki. Malapad pa rin ang balikat niya. Halos mayabang pa. Maiksi ang kulay abong buhok, may bahagyang balbas, mahaba at tuwid ang ilong, at ang mga labing mahigpit na nakapikit na parabang laging galit. Nang tumitig ito kay Tresha, malamig at mapanuri ang mga mata. Tila sinusuri hindi lang ang itsura niya, kundi ang laman ng pagkatao niya. Ang kulay ng mga mata nito, dating marahil brown ay medyo kupas na. Mahirap nang tukuyin. Sino yan? Tanong ng matanda. Kay Nick lang nakatingin na para bang walang kakayahang sumagot si Tresha. Ito po si Tresha, sagot ni Nick. Siya po ang magiging bago ninyong nurse. Magandang hapon po, Mr. Arnold. Maayos na bati ni Tresha. Ayaw maghintay na parang hindi siya naroon. Sumimangot ang matanda na parang may nalasahang maasim. Nako, sabi nito. Pababa ng pababa ang kalidad nila sa bawat palit. Humarap ito kay Nick. Sige, tingnan natin kung hanggang saan tatagal yan. Ngumiti si Nick kay Tresha bago tuluyang lumabas ng opisina. Biglang nakaramdam si Tresha ng pagkaalangan. Pero hindi siya uurong. Kailangan kong trabahong to, paalala niya sa sarili. Gusto ko ang tirahan, gusto ko ang setup, wala akong balak umalis. Huminga siya ng malalim, ngumiti at nagsalita. Saan po tayo magsisimula? Mahinahon niyang tanong. Siguro po ahitan muna kita. Sa totoo lang, mas mukha ka pong palaboy kaysa milyonaryo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Tresha sa sarili niyang sinabi. Ano bang pinagsasasabi ko? Dapat skills ko ang dinediscuss ko at hindi ang itsura niya. Sa gulat niya, tumawa si Mr. Arnold, isang malakas at magaspang na tawa. Palaboy? Ulit nito. Kung ganon, dalhin mo ako sa banyo.
Iginala niya ang mga mata. Asan bang banyo rito? Ngayon, yan ang professionalism. Sarkastikong sabi niya habang pinipindot ang isang button sa wheelchair. Wala nang nagawa si Tresha kundi sundan ng matanda. Sa loob ng maluwang na banyo, mabilis na napansin ni Tresha kung gaano kaayos ang lahat. May kapa, shaving foam at electric razor. Alam mo ba talagang gamitin yan? May pagdududang tanong pa ng matanda. Opo, kalmadong sagot ni Tresha. Matagal na noong huli siyang nag-ahit ng pasyente. Noong nurse pa siya sa ospital. May isang pasyenteng may operasyon sa leeg na humiling sa kanya dahil nanginginig ang mga kamay nito. Kaya ko to, sigurado niyang naisip. Pagkatapos, tiningnan niya ang resulta. Malinis, maayos. Ayan po, sabi niya at iniharap ang salamin. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Arnold. Anong ginawa mo? Tanga ka ba? Sigaw nito. Hindi mo man lang iniwan kahit kaunting haba. Kita na lahat ng kulubot ko. Mukha na akong mamamatay. Napakagatlabi si Tresha. Pero hindi siya nagpakita ng takot. Mas hygienic po yan, matigas niyang sagot. At mas bagay sa inyo, maniwala po kayo sa akin, babae ako. Tumawa ang matanda. May lalaki ka na ba? Pangaasar nito. Mukha kang matandang dalaga. Biglang uminit ang pisngi ni Tresha. Simple lang ang suot niya, walang make-up, nakapusod lang ang buhok. Huwag kayong mag-alala, malamig niyang sagot. May 3 po akong anak. Sumipol si Mr. Arnold. 3? Sa iba't ibang lalaki? Sumiklab ang inis ni Tresha. Hindi po, mariin niyang sagot. Iniwan lang kami ng ama nila. Sabi ng matanda at may bahid ng interes. 3 anak, tapos ikaw ang pinagtatrabaho. Interesante. Pinisel ni Tresha ang labi niya. Susunod, Ungol ni Mr. Arnold. kunin mo yung tablet sa mesa. Nandito ang schedule. Kinuha ni Tresha ang tablet. Totoo nga, puno ito ng gawain. Base sa dami ng gamot, injections at drips, malinaw na malubha talaga ang sakit ng matanda. Kumain na po ba kayo? Tanong niya. Hindi. Inintay kita. Tinanong ko po kung kumain na kayo. Oo, kumain na. Irritable nitong sagot. I see, naisip ni Tresha. Ganito talaga siya. Magpapahinga po muna kayo ngayon. Ako na po ang bahalang maghanda ng IV. Sabi niya rito. Napakatalino mo. Sarkastikong tugon nito. Mahigpit niyang hinawakan ng tablet. Namumuti ang mga daliri pero nanahimik. Mas komportable po bang nakahiga kayo para sa drip? Tanong niya rito. Sa isang sandali ng katahimikan, minsang tinanong ni Tresha si Nick. May pamilya po ba si Mr. Arnold? Wala po siyang anak. Sagot ni Nick. Pero 4 ang naging asawa niya. 4? Gulat na tanong ni Tresha. Oo, yung una bata pa siya. Marriage of convenience. Naghiwalay. Yung pangalawa isang modelo, mas bata sa kanya. Nahuli niyang may ibang lalaki. Yung pangatlo, iniwan siya. Nagsawa raw. Yung pang-4, matagal na niyang kaibigan. Kaedad niya, masaya sila. Anong nangyari? Tanong ni Tresha. Namatay. Sagot ni Nick. Cancer. 5 taon nang nakalipas. Nakakalungkot. Bulong ni Tresha. Sabi ng matatagal ng empleyado rito, dugtong pa ni Nick. Doon siya tuluyang nagbago. Dati raw kaya pa, ngayon palala na ng palala. May kamag-anak ba siya? Tanong ni Tresha. May kapatid. Sagot ni Nick sabay kibit balikat. Pero nasa abroad at bihirang bumisita. Napakalungkot, sabi ni Tresha. Mag-isa, may sakit at nakatira sa napakalaking bahay. Oo, tango ni Nick. Kaya sa amin niya binubuhos ang galit niya. At doon napagtanto ni Tresha. Ang trabaho niya ay hindi lang mag-alaga ng katawan ng isang matandang lalaki, kundi ang unawain ng pusong matagal nang nag-iisa. Tuwing gabi, iisa lang ang inaabangan ni Tresha.
ang sandaling matatapos ang trabaho at makakasama na niya ang kanyang mga anak. Maayos na silang nakapag-adjust. Mabait ang lahat ng tao sa state kina Zach, Brandon at lalo na kay Alicia. Si Sarah ay laging may pasalubong na matatamis para sa mga bata. Si Frank kapag may lakad para sa amo at may pahintulot ni Trisha, isinasama ang mga bata sa maikling biyahe. Gustong-gusto ng mga bata ang malawak na hardin, ang daming tahimik na sulok, parang lihim na mundo na sila lang ang nakakaalam. Isa lang ang iniiwasan nila, ang amo ng bahay. Hindi naman yun mahirap. Si Mr. Arnold ay lumalabas lang kapag kasama si Trisha. Karaniwan sa umaga, minsan sa hapon o sa gabi. Ngunit makalipas ang 2 linggo, doon unang pinaalala kay Trisha ang tunay na ibig sabihin ng irregular working hours. Hating gabi na, mahimbing na ang tulog niya at ng mga bata nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Nick. Trisha, pakibilisan. Pumunta ka agad sa bahay. May seizure si Mr. Arnold. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Trisha. Isang iglap, gising na gising siya. Naalala niya ang babala na pwedeng mangyari yon anumang oras. Hindi na siya nag-ayos, isinuklob lang ang robe at tumakbo papunta sa main house. Pagpasok niya sa kwarto, bumungad sa kanya si Mr. Arnold. Bahagyang nakahiga, hirap huminga. Rinig ang pagsipol at paghagok ng dibdib niya kahit malayo pa. Nasa tabi niya si Nick, nakabukas ang mga bintana, nakahanda na ang medical kit. Nagkatinginan sila, tumango si Nick ng pasasalamat. Agad namang kumilos si Trisha. Isinuot niya ang oxygen masks, binuksan ng supply, kinuha ang tamang gamot, maingat ngunit mabilis ang galaw ng mga kamay niya. Parang bumalik ang dating nurse sa ospital. Mabuti na lang, hindi malala ang atake. Unti-unting bumuti ang paghinga ng matanda. "Kumusta na po kayo, Mr. Arnold?" Tanong ni Trisha matapos maging stable ang pulso at paghinga. Para sa lalaking halos mamatay kanina, napaka-irritable pa rin ang sagot. Para sa isang muntik ng mamatay, ayos lang. "Gagawa po ako ng mainit na tsaa," mungkahi ni Trisha. "Makakatulong po yun." Gawin mo, sagot niya. Teka, may isa pa akong hihingin. Gagawin mo ba? "Opo," tango ni Trisha. "Ano po yun?" Sa susunod, bilisan mo. Kung hindi, makahuli na. Parang biglang nawala ang simpatya ni Trisha. "Susubukan ko," malamig niyang sagot. Pagkatapos niyang magpaayos ng tsaa, pumunta si Nick sa kusina. Kumusta ka? Tanong nito. "Ayos lang," sagot ni Trisha. Ganyan lang talaga siya kahit kailan. Tumawa si Nick ng mahina sabay himas sa buhok. Alam mo, sabi niya sa mababang boses. Minsan naiisip ko, baka hindi naman talaga siya ganun. Baka napagdesisyonan na lang na ganito na lang ang paraan para makipag-ugnayan sa mundo. At ngayon, natatakot na siyang maging normal ulit. Napakibit balikat si Trisha. Magandang version niya, Nick. Pero sa tingin ko, totoo siyang masamang ugali. Ngumiti si Nick. Kape? Hindi na, sagot ni Trisha. Mas gusto ko nang matulog. Good night. Good night. Kinabukasan, sa almusal, may hindi inaasahang anunsyo si Nick. Trisha, day off ka raw ngayon. Ano? Gulat niyang tanong. Bakit? Kagustuhan ng amo, sagot ni Nick. Bumisita raw ang kapatid niya at kasamang mga bata. Napakunot noo si Trisha. Yung injections, yung drip. Kami nang bahala. Kumpiyansang sagot nito. May tatawagin kaming nurse mula sa private clinic. Kung ganon, tanong ni Trisha. Bakit hindi nilang doon kumuha araw-araw? Sumabat si Sarah habang naghahain ng cheesecake sa mga bata. Hindi gusto ng boss ang paiba-ibang tao. Gusto niya yung may isang permanenteng caregiver, yung kabisado na lahat ng ugali niya. Naiintindihan ko, naisip ni Trisha. Mas masarap mang-api ng iisang tao kaysa sa paiba-ibang nurse. Pero hindi niya yun sinabi. Ayaw niyang sirain ang paniniwala ng mga bata na maganda ang trabaho ng mama nila.
Halos lahat kami may day off din. Singit ni Frank. Kung okay lang, Trisha, pwede kong dalhin ang mga bata sa zoo. Kain na rin tayo sa labas. Yay! Sigaw ni Alicia at tuwang-tuwa. Hindi pwede, mariing sabi ni Trisha. Day off mo rin, Frank. Ayoko makaabala. Ngunit ngumiti si Frank. Huwag kang mag-alala, isasama ko rin ang pamangkin ko. 10 taong gulang na yon. Hindi problema sa akin ang mga bata. Nagkatinginan ang magkakapatid. Magiging mabait po kami. Pakiusap ni Brandon. Nagkibit balikat si Zack. Sasama na lang ako. Sige. Bumuntong hininga si Trisha. Kukunin ko lang ang pera. Huwag na. Mabilis na sagot ni Frank. May iniwang pera ang boss para sa maliit na gastusin. Tama yan, kumpirma ni Sarah. Pag-alis ng mga bata kasama si Frank, naiwan sa kusina sina Nick at Trisha. May plano ka ba sa weekend? Tanong ni Nick. Wala pa. Siguro pupunta muna ako sa lungsod, titingnan ko yung apartment, sabi ni Trisha. Lumiwanag ang mukha ni Nick. Gusto mo sabay na tayo? May errands din ako para sa boss. Saglit lang yun tapos pwede nating daanan ng apartment mo. Lunch tayo pa uwi kung okay lang. Okay, sagot ni Trisha. Kasama si Nick, komportable siya. Marunong itong magkwento, hindi mapanghimasok, hindi mausisa. May mga bagay itong ibinabahagi pero hindi kailanman sobra. At sa araw na yon, hindi napansin ni Trisha na unti-unti, sa gitna ng pagod, responsibilidad at tahimik na pangamba, may nabubuong bagong tiwala. Doon lang napagtanto ni Trisha kung gaano niya na-miss ang simpleng pakikipag-usap sa ibang tao. Nang magbitiw siya sa trabaho, umiikot na lang ang mundo niya kina Hector at sa mga bata. May mga kaibigan siya noong kolehiyo at sa ospital, pero may kanya-kanya na rin silang buhay. Asawa, anak, trabaho. Paminsan-minsan lang nagkikita. Pagkatapos umalis na Hector, lalo siyang nagkulong sa sarili niyang mundo. Trabaho, utang sa bahay, kinabukasan ng mga anak. Wala ng espasyo para sa sarili niya. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho kay Mr. Arnold? Tanong ni Trisha habang nasa sasakyan sila. Nag-isip sandali si Nick. 5 taon na. Ang tagal na? Parang ako na yatang pinakabago rito. Maliban sa'yo, oo. Tumawa si Nick. Paano nyo natitiis? Tanong ni Trisha. Ganito na ba talaga siya noon pa? Tumawa si Nick at may bahid ng alaala. Nung una medyo mas mahinahon siya. Pero hindi rin naman mabait. Hindi ko ikakaila, nahirapan din ako. Naiintindihan ko, buntong hininga ni Trisha. Sa unang 6 na buwan, dagdag ni Nick. Gusto kong mag-resign mga 7 beses sa isang araw. Napakunot noo si Trisha. Bakit hindi mo tinuloy? Sa una, dahil sa sahod. Tapat niyang sagot. Pero hindi lang yon. Ano pa? Karanasan, sagot ni Nick. Hindi lang bahay ang minimanage ko rito. Tinutulungan ko rin si Mr. Arnold sa negosyo niya. Kahit mahina ng katawan niya, matalas pa rin ang isip. Tumango si Trisha. Mahirap ngang makahanap ng trabahong ganyan. Eksakto, sabi ni Nick. Hindi basta-basta ang kapital na hawak niya. Dito ako natututo. Pero parang umiikot ang buhay mo sa kanya. Maingat na sabi ni Trisha. Hindi ba nakakalungkot? Siguro, bihira ka nang makita ng asawa at mga anak mo. Tumawa si Nick. Hindi pa ako ganun katanda. Biro niya. 33 pa lang ako. Namula si Trisha. Pasensya na. Akala ko kasi okay lang. Nakangiting sabi ni Nick. Wala pa akong asawa at wala ring anak. Fiancé? Tanong niya. Wala rin. Girlfriend? Wala. Napatawa si Trisha. Medyo kahina-hinala nga. Ngumiti si Nick. Workaholic lang. Gusto kong magpamilya kapag sigurado na akong kaya kong mag-provide. Tumigil ang sasakyan. Nandito na tayo, sabi ni Nick. Sandali lang, mga 15 minutes, may kukunin lang akong mga papeles. Sige, sagot ni Trisha. Habang naghihintay sa loob ng kotse, napaisip siya. Paano kung tulad ni Nick, maitali rin ako sa bahay na ito sa loob ng maraming taon?
Tag-init ngayon, pero paano kapag pasukan na? Hindi yon napag-usapan ni Mary Agustin. Marahil hindi rin nila inakalang magtatagal siya. Ngunit ayaw niyang sumuko. Hindi kita susukuan, Mr. Arnold, mariin niyang sabi sa isip. Kahit anong ugali mo. Naalala niya ang takot kagabi, kung paano niya unang inalala ang buhay ng matanda, at kung paano pagkalipas lang ng ilang minuto ay ininsulto siya nito. Biglang bumalik si Nick at naputo lang kanyang pag-iisip. Tara na! Masiglang sabi nito. Lunch tayo! Dinala siya ni Nick sa isang malaking French restaurant sa itaas ng isang business center. Mahinang musika, malamig ni aircon, tanaw ang ilog at tulay mula sa bintana. Pipili ako para sa'yo, okay lang? Tanong ni Nick. Sige, ngiti ni Tresha. Hindi rin naman ako pamilyar sa menu. Nang dumating ang waiter, tahimik na umorder si Nick. Nang ihain ang unang item, isang baso ng red wine na pamulagat si Tresha. Lunch pa lang biro niya. Relax, ako ang driver, sabi ni Nick. Tinanggap niya ang baso. Tamang-tama ang lasa, hindi masyadong matamis at hindi rin mapakla. Habang umiinom, napaisip siya. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling umupo ng ganito. Walang iniisip at walang hinahabol. Salamat, mahina niyang sabi. Ito ang pinakamagandang araw ko sa nakaraang taon. Ngumiti si Nick. Hintay mo munang pagkain. Tungkol naman sa'yo, biglang sabi ni Tresha. Misteryo ka sa akin. Tumaas ang kilay ng lalaki. Ngayon lang may umamin yan. Wala kasi akong alam tungkol sa'yo, sabi pa ni Tresha. Pareho lang tayo. Wala rin akong alam tungkol sa'yo. Fair enough, ngiti ni Tresha. Pero, sige, ikaw muna. Nag-isip sandali si Nick. Hindi ako taga rito. Lumaki ako sa isang maliit na bayan. Ordinaryong pamilya, ordinaryong eskwelahan. Pero malaki ang pangarap ko. Kaya lumuwas ako rito. Tumango si Tresha. Hindi madali, patuloy niya. pero kinaya ko. Masaya ang pagiging estudyante. Nagtrabaho ako. Nagpalit ng trabaho ng ilang beses hanggang makarating kay Mr. Arnold. Parang may nilaktawan ka. Obserbasyon ni Tresha. Ngumiti si Nick. Baka sa susunod. Okay, sabi ni Tresha. Ngayon ako naman, huminga siya ng malalim. Sa totoo lang, mahina niyang sabi. Wala naman talagang kakaiba sa akin. Pero sa loob-loob niya, alam niya, ang buhay niya mismo ang kwento. Taga rito lang ako, marahang pagsisimula ni Tresha. Pero ang mama ko lang ang nagpalaki sa akin. Hindi ko kailanman nakilala ang tatay ko. At bihira siyang pag-usapan ng mama ko. Music teacher ang ina niya. Simple lang ang buhay nila, sapat pero walang luho. Nag-music school ka ba? Tanong ni Nick. Napabuntong hininga si Tresha. Oo, 2 mahabang taon ng buhay ko. Natatawa niyang sabi. Isang tugtugin lang ang naalala ko hanggang ngayon. Talaga? Usisa ni Nick. Oo, tumango siya. Pinapatugtog yun ng mama ko palagi, paulit-ulit. Kaya kung gisingin mo ako ng 2:00 ng madaling araw, matutugtog ko yun ng nakapikit. Anong tugtugin? Hindi classical. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino ang composer. May teorya nga ako na mama ko mismo ang gumawa, pero hindi ko na napatunayan. May nag-aral ba ng musika sa mga anak mo? Tanong ni Nick. Wala. Mabilis na sagot ni Tresha. Hindi rin naman ako mahusay mag-aral katulad mo. Sandaling tumahimik si Nick, parang gustong kontrahin yon, pero hinayaan niyang magpatuloy si Tresha. Hindi ko rin alam kung bakit, sabi niya. Bigla na lang akong nagdesisyon na maging nurse. Akala ko nun maganda. Marangal at romantikong profession. Marangal naman, sabi ni Nick. Napailing si Tresha. Hindi tulad ng inaakala ko, nakangiting sabi ni Tresha. Pero hindi ko pinagsisisihan. Natuwa ako sa pag-aaral at sa trabaho, lalo na sa ospital kung saan ko nakilala si Hector. Pasyente mo siya? Tanong ni Nick. Oo, sagot niya. Kakaumpisa ko pa lang noon, hindi ko alam ang ginagawa ko. Nanginginig pa ang kamay ko tuwing mag-i-injection o magpapalit ng benda. Napangiti si Nick.
Sigurado akong na-inlove siya sa'yo sa unang tingin. Siguro, mahina niyang tawa. Ako rin naman, nagustuhan ko siya. Nag-date kami, 6 na buwan lang, kinasal na kami. Pagkatapos, nalaman kong buntis ako. Napakaaga mong naging ina. Sabi ni Nick. Oo, tumango si Trisha. Mahirap sa una pero buhay pa naman ang mama ko noon. Malaki ang naitulong niya. Huminga siya ng malalim. Lumaki si Zach, nag-kindergarten, bumalik ako sa trabaho. Pero nang 4 na taong gulang na siya, nabuntis naman ako kay Brandon. At 3 taon matapos noon, si Alicia naman. Pagkatapos ni Alicia, napagdesisyon na naming manatili na lang ako sa bahay. 7 taon na akong hindi nagtrabaho. Grabe. Sabi ni Nick. Pero sa totoo lang, napakahusay mong ginagawa ngayon. Lalo na matapos ang ganitong kahabang pahinga. Napangiti si Trisha. Salamat. Masarap marinig yan. Pwede ba akong magtanong ng personal? Maingat na tanong ni Nick. Uminom si Trisha ng kaunting alak. Bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Iniwan niya ako. Diretsyong sagot ni Trisha. Marahil dahil sa alak. Isang sulat lang. Sinabing may iba na siyang mahal. Hindi man lang kayo nag-usap? Umiling si Trisha. Kahit ang mga bata, hindi man lang siya nagpaalam. Napakasama naman. Bulong ni Nick. At sustento? Ngumiti si Trisha. Ngiti na puno ng lungkot. Ayos lang, kaya ko. Dahil dyan kaya ka kumakapit sa trabahong to? Tanong pa ni Nick. Oo, tama ka. Sandaling natahimik ang dalawa. Pinagninilayan ang mga salitang binitawan. Paano naman ang love life mo? Tanong ni Trisha pagkatapos. 2 taon ka lang mas bata sa akin. Hindi ako makapaniwalang wala kang seryosong relasyon. Ngumiti si Nick at puno rin ng lungkot. Meron. Sabi niya. Matagal din ng college. Naghiwalay kayo? Oo, pareho kaming may ambisyon pero magkaiba. Ako, career. Siya gustong makahanap ng successful man. Bakit hindi ka ba successful? Gulat na tanong ni Trisha. Tumawa si Nick. Salamat sa papuri. Mahirap husgahan ang sarili. Hindi, successful ka. Putol ni Trisha. Salamat. Ngumiti si Nick. Pero sa mata niya hindi pa. Iniwan niya ako at sabi niya, deserve niya yung mas mahusay. Napakabobang babae. Nasabi na lang ni Trisha. Tumayo si Nick at kumaway sa waiter. Kailangan kitang bigyan ng dagdag na alak. Ano nangyari pagkatapos? Tanong ni Trisha. Pinangako ko sa sarili kong magiging successful ako para bumalik siya. Sagot ni Nick. Pero sa daan na pagtanto ko, ayoko makasama ang babaeng hindi ako minahal kung sino ako, kundi kung ano ang kaya kong ibigay. Tumango si Trisha. At ayokong makasamang lalaking kayang umalis sa isang sulat lang ang iniwan. Ngumiti si Nick, malungkot pero payapa. Sumasang-ayon ako sa napakatalinong desisyon na yan. Kinabukasan, nahirapan gumising si Trisha. Masakit ang ulo, tuyo ang bibig at ang sikat ng araw, sobrang liwanag. Nakatulog ako, pero maaga pa pala. Naligo siya, nagsipilyo, sinigurong tulog pa ang mga bata at tahimik na pumunta sa main house. Abala na si Sarah sa kusina. "Oh, Trisha!" Masiglang pati nito. "Maaga ka ngayon." Parang napasobrang day off ko kahapon. Paos na tawa ni Trisha. Ngumiti si Sarah. "Okay ka lang mamaya. Ganito." Sabay abot ng malaking tasa ng tiyaan na may berries at herbs. Pinakamabisang gamot sa hangover. At isang malaking sandwich ang inilapag niya sa mesa. "Pinakamasarap na almusal ng buhay ko to," masayang sabi ni Trisha habang kumakain. "Salamat, para kang mahi ka." Sa pagsasimula ng trabaho, magaan ang pakiramdam ni Trisha. At si Mr. Arnold nakakagulat dahil hindi siya masungit. Sa hapon, sa kanilang paglalakad, nagsalita si Trisha. "Ang tahimik mo ngayon." "Hindi pa gabi," sagot niya pero walang galit. Itinuro nito ang mga bata sa may fountain. "Mga anak mo?" "Opo," sagot ni Trisha at medyo kinabahan. "Magaganda ang asal nila," sabi ng matanda. "Mababait." "Salamat po."
Maingat niyang sagot. Mag-isa mo silang pinalaki. Mag-isa na po, sagot ni Trisha. Kaya mo ko tinitiis. Sabi ng matanda, hindi tanong kundi pahayag. Hindi sumagot si Trisha. Gusto ko ring magkaroon ng maraming anak noon. Biglang sambit ni Mr. Arnold. 3 beses kayo nag-asawa. 4 pala. Napasabi si Trisha saka nagsisi. Ngunit hindi siya sinita ng matanda. Tama ka. Tahimik nitong sabi at nakatingin sa malayo. Ang una kong asawa, ayaw ng anak. Ako rin noon. Bata at spoiled kami at gusto lang naming magsaya. Bakit kayo nagpakasal? Tanong ni Trisha. Gusto ng mga magulang namin, mabuti raw sa negosyo. Hindi ako tumutol dahil maganda siya at akala ko sapat na yon. Huminto si Mr. Arnold. Tubig. Inabot agad ni Trisha ang bote. Ang ikalawa at ikatlo, Pagpapatuloy niya. para sa status, bata, maganda. Pero pera lang ang gusto. Ang ika-4? Tanong ni Trisha. Bago pa siya, may isa pa. Sagot niya at biglang tumigil. Hindi ko siya pinakasalan. Pinagsisihan ko yon. Bakit? Masyadong personal. Mariing sabi niya. Napangiti si Trisha ng bahagya. Mas personal pa ba yon kaysa sa lahat ng sinabi niyo? Hindi sumagot si Mr. Arnold. At sa katahimikang yon, pareho nilang alam. May mga sugat na kahit kailan, hindi na talaga naghihilom. Hindi maiwasang magtaka ni Trisha kung bakit sa kanya ibinubuhos ni Mr. Arnold ang mga kwentong ito. Mas naging kaibigan ko ang ika-4 kong asawa. Tahimik na sabi ng matanda. Alam ko na ang sakit niya bago pa ako mag-propose. Sakit? Tanong ni Trisha at napakunot ang noo. Oo, Tumango siya. may cancer siya. Nanlaki ang mga mata ni Trisha. Matagal na kaming magkakilala. Magkaibigan ang mga magulang namin mula pagkabata. Paminsan-minsan kaming nagkikita. Hanggang sa isang araw nag-usap kami at napagpasyahang magsama kahit ilang taon lang. Kasama po ba kayo hanggang sa huli? Marahang tanong ni Trisha. Tumango si Mr. Arnold. Isang napakabuting babae. Isang tunay na kaibigan. Huminga siya ng malalim. Nang mamatay siya, ayoko na ng iba. Nakikiramay po ako. Taus-pusong sabi ni Trisha. Parang biglang nagising si Mr. Arnold mula sa malalim na alaala. Masyado na tayong nag-uusap. Malamig niyang sabi. Umuwi na tayo. Oras na ng gamot ko sa gabi. Matapos ang kakaibang pag-uusap na yon, muling nakaramdam ng awa si Trisha para sa amo niya. Hindi man sila naging malapit, mas madali na niyang tanggapin ang masasakit nitong salita ngayon dahil alam na niya kung saan nanggagaling ang galit nito. Habang papalapit ang pagtatapos ng tag-init, nagsimulang mag-isip si Trisha tungkol sa paparating na pasukan. Kamusta kayo rito? Tanong niya sa mga anak. Gustong-gusto ko po, sagot agad ni Alicia. Masarap magluto si Tita Sara. At saka si Kuya Frank, lagi kaming dinadala kung saan-saan. Ang laki ng garden. Pero babalik na kayo sa school, paalala ni Trisha. Umismid ang mga bata. Ayoko nang pumasok. Napabuntong hininga si Trisha at tumingin kay Brandon. Gusto ko rin dito, sabi ng batang lalaki. Pero alam kong kailangan naming bumalik sa school. Pagkatapos, humarap siya kay Zack. Kailangan po nating mag-usap, seryosong sabi ng binata. Hinila ang ina papunta sa bakuran. Malapit na pang pasukan, sabi ni Zack. Kailangan na nating ayusin kung saan tayo titira. Napangiti si Trisha. Palagi kang seryoso at praktikal. Tumango si Zack. Tumawag si Papa sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Trisha. Bakit sa'yo? Bakit hindi sa akin? Sabi niya busy raw siya. Pero sa tingin ko natatakot siya. Anong gusto niya? Tanong ni Trisha. Gusto ko raw niyang makausap at baka tungkol sa annulment. O baka gusto niyang makipagbalikan. Napatawa si Trisha ng mapait. Makipagbalikan?
Sandaling nag-atubili si Zack bago nagtanong. Gusto mo bang mangyari yun, ma? Umiling si Trisha. Ano sa tingin mo? Ayoko. Diretsyong sagot ni Zack. Kung gusto ni na Brandon at Alicia siyang makita, okay lang. Gagawin ko rin kung kailangan. Pero ikaw ang magdedesisyon. Tatay mo pa rin siya, paalala ni Trisha. Alam ko po, sagot ni Zack. pero hindi ko na siya mahal at hindi ko siya mapapatawad. Mahigpit na niyakap ni Trisha ang anak. Magiging maayos ang lahat. Bulong niya kay Zack. Sasabihin ko ho sa kanya na handa akong kausapin siya. Ilang araw ang lumipas matapos ang routine sa umaga, pumasok si Nick sa silid. Handa na po ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Mr. Arnold. Ikaw rin. Dagdag ng matanda, sabay tingin kay Trisha. Ako? Gulat niyang tanong. May mga pipirmahan ako at meetings. Paliwanag ni Mr. Arnold. Kailangan kita. Paano kung magka-atake ako? Ayokong mamatay sa harap ng mga business partner. Sa business center, iniwan sila ni Nick sa isang restaurant. Hintayin niyo lang kami, sabi ni Nick. I-bill niyo lahat kay Mr. Arnold. Habang umiinom ng tsaa at kumakain ng tiramisu, biglang pumasok sa isip ni Trisha. Ito na ang tamang oras. Tinawagan niya si Hector. Pumayag itong pumunta. Ang ganda ng lugar, sabi ni Hector nang umupo siya. Payat na siya ngayon pero pamilyar pa rin ang mukha. Maganda ka pa rin, dagdag niya. Salamat, malamig na sagot ni Trisha. Masaya akong tumawag ka, sabi pa ni Hector. Matagal na sana tayong nag-usap. Oo, sagot ni Trisha. Kailangan na nating mag-usap lalo na tungkol sa annulment. Yun din ang gusto kong pag-usapan, sabi ni Hector sabay lapit at hawak sa kamay niya. Baka nagmadali lang tayo. Baka hindi na kailangan ng hiwalayan. Napamulagat si Trisha. Nagmamadali? Ikaw ang umalis. Isang sulat lang ang iniwan mo. Hindi mo man lang kinausap ang mga bata. Pasensya na at patawarin niyo ako. Mahinang sabi ni Hector. Parang nawalan lang ako sa katinuan noon. Inalis ni Trisha ang kamay ni Hector. Hindi ko itatanong kung gaano ka katagal nagloko. Pero bakit mo iniwan ang mga anak natin? Mariin niyang tanong. Napayuko sa Hector. Hindi ko alam. Parang midlife crisis. Napagod ako, trabaho, responsibilidad, mga bata. Pakiramdam ko napag-iwanan ako. Masaya bang bagong babae? Biglang tanong ni Trisha. Bata, walang anak? Medyo, pag-amin ni Hector. Nawala ako sa sarili ko. Anong nagbago ngayon? Tanong ni Trisha. Namiss ko kayo. Gusto ko nang bumalik sa dati. Dahan-dahan siyang napailing. Wala nang balikan. Wala ka nang babalikan. Mariin niyang sabi kay Hector. Hindi na kita mahal at hindi na kita mapapatawad. Kailangan na nating magtakda ng petsa para sa annulment. Nag-iba ang anyo ni Hector at nawala ang lambing. Kung ganun, malamig niyang sabi. Kailangan nating pag-usapan ng hatian ng ari-arian. At doon tuluyang nagsara ang huling pintuan ng kanilang pagsasama. Nabigla si Trisha sa sinabi ni Hector, ngunit kahit papaano ay pumayag siya. Sa'yo ang kotse, sa akin ang akin, sabi niya ng mariin. At ang apartment, para sa akin at para sa mga bata. Pero umiling sa Hector. Hindi, ibenta natin at hatiin ang pera ng patas. Patas? Balik ni Trisha. Ako nag-alaga ng 3 anak ng mag-isa. Napahiya si Hector pero hindi umurong. Ako nagbayad ng hulog. Ikaw, hindi ka naman nagtrabaho. Nakapatong ka lang sa akin. Sa akin ka nakaasa. Napatawa si Trisha ng mapait. Talaga? Ako ang nag-asikaso ng bahay at 3 bata. Ako ang nagbuhat ng lahat at ngayon, ako pa rin ang nagbabayad ng hulog. Umalis ka bigla hindi mo man lang tinulungan ang mga anak mo. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin itong mga nakaraang buwan. Kung ganun, pakiusap ni Hector. Balikan na lang natin ang isa't isa. Hindi na natin kailangang hatiin pa ang apartment. Huminga ng malalim si Trisha. Hindi Hector, nasabi ko ng pasya ko. Biglang nag-iba ang tono ng lalaki. Matalim at parang marahas. Sa tingin mo, may tatanggap pa ba sa'yo?
Mag-isa ka't may 3 anak. Sino pa bang lalaki ang titingin sa'yo kundi ako? Isa ka lang babaeng pangbahay. Marunong lang magluto ng sabaw. Bumuhos ang luha ni Trisha. Masakit marinig yon mula sa ama ng mga anak niya. Ang lalaking minahal niya sa loob ng maraming taon. Sige, magpakamaldita ka. Patuloy ni Hector. Luluhod ka rin sa harap ko. Hindi siya luluhod. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran. Bago pa man makalingon si Trisha, lumipad si Hector sa sahig. Tumilapon halos sa gitna ng restaurant. Si Nick nakatayo at pinapahid ang kamaong tumama sa panga ni Hector. Masakit. Komentong toyo ni Mr. Arnold na nakamasid pala. Pero baka may natutunan. Napalingon si Trisha. Naroon ang amo niya at tila natutuwa pa. Nandito po kayo? Gulat niyang tanong. Narinig niyo ang lahat? Sapat na. Sagot ni Mr. Arnold. Bumangon sa Hector, duguan ng labi. Mag-uusap pa tayo. Banta niya kay Trisha. Wow! Sambit ni Nick. Kailangan ko nga lumabas-labas at masaya rin pala rito. Dugtong naman ni Mr. Arnold. Uwi na tayo? Tanong ni Nick. Uwi na. Mahinang sagot ni Trisha at pinupunasan ng luha. Pagdating sa bahay, pinaupo siya sa kusina. Magtsaka muna, sabi ni Nick. May pag-uusapan pa kami ni boss. Ngunit hindi mapakali si Trisha. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari. Baka tanggalin ako. Baka hindi na nila kailangan ng caregiver na may gulo. Paano ng apartment? Paano ang mga bata? Paano ang eskwela? Trisha, tara na. Tawag ni Nick. Tumayo siya at sumunod. Hindi mabasa ang emosyon sa mukha ni Nick. Sa opisina, masiglang wika ni Mr. Arnold. Isang palabas ang ibinigay mo kanina. Pasensya na po, sabi ni Trisha. Hindi ko inakalang mauuwi sa ganun. Okay lang. Kibit balikat ng matanda. Natuwa pa nga ako. Nanikip ang dibdib ni Trisha. Gusto mo bang magpatuloy sa trabaho rito? Tanong pa ng matanda. Hindi niyo po ako tatanggalin? Gulat niyang tanong rito. Gusto mo bang matanggal? Balik nitong tanong. Hindi po. Kung ganoon hindi kita tatanggalin. Nabigla si Trisha. Malapit na ang pasukan. Dugtong ni Mr. Arnold. Maglalaan ako ng sasakyan at driver para sa mga bata. Hatid sundo sila. Pero, bakit po? Nauutal niyang tanong. Ayokong maghanap ng bagong caregiver. Payak nitong sagot. Salamat po. At may isa pa. Ang tirahan ninyo. Paano po? Lito niyang tanong. May bahagi ng mansyon na halos walang gumagamit. Sa taglamig, hindi praktikal ang labas-pasok at doon na kayo. Bagong mga kwarto? Pumasok sila sa bahaging yon. Isang maluwang na common room, 4 na pintuan papunta sa 4 na silid. Sapat para sa kanilang lahat. Bawat kwarto ay parang sining, maayos, elegante, ngunit halatang matagal nang walang tao. Napansin ni Trish ang isang pamilyar na hugis sa ilalim ng puting tela. Piano? Gulat niyang bulong. Tumango si Mr. Arnold. Dahan-dahang inalis ni Trish ang tela at hinaplos ang bawat pyesa. Medyo sintonado pero buhay. Umupo siya at tinugtog ang isang himig na natatandaan niya. Ang tugtuging paulit-ulit na pinapatugtog ng kanyang ina noong bata pa siya. Sa una, nanginginig ang mga daliri. Ngunit maya-maya'y bumalik ang alaala at sumayaw ang mga kamay niya. Hindi niya napansin ang pagbabago sa mukha ni Mr. Arnold. Mula sa pagkagulat hanggang sa pag-iyak, tahimik na tumulo ang mga luha ng matanda. Mr. Arnold? Gulat na sabi ni Nick. Huminto si Trisha at humarap. Ang matanday umiiyak at hindi na yon itinago pa. Paano mo alam ang himig na yan? Tanong niya. Pagkatapos kumalma, bumalik sila sa opisina. Nang makilala ko si Megan, simulang kwento ng matanda. Kasal pa ako sa ikalawa kong asawa. Hiwalay na kami noon. Pagod na pagod ako sa trabaho. Hiwalayan. Isang araw sa parke, nakaupo siya sa bangko at nakita ko si Megan. Napakaganda niya. Wika niya at parang nananaginip.
Nangumiti siya. Alam kong tapos na ako. Nagkatinginan sina Trisha at Nick, may kaba sa hangin. Lumapit ako. Pagpapatuloy ng matanda. Sa unang pagkakataon ng buhay ko'y natakot ako. Pero pumayag siyang makilala ako. Dinala siya ni Megan sa bahay at ipinatayo ang wing na yon para sa kanya. Sa pinakamaaraw na bahagi ay may piano. Siya ba ang tumutugtog? Tanong ni Trisha. Tumanggi siyang magpakasal. Sagot niya at muling nilulunok ang luha. Ayaw niyang maging asawa lang ng mayamang negosyante. Kaya siya umalis. Bakit niyo sinisisi ang sarili niyo? Tanong ni Trisha. Dahil hindi ako nagpumilit at dahil hindi ko nalaman na buntis siya. Nanlaki ang mata ni Trisha. Oo, Mariing sabi ng matanda at nakatingin sa kanya. sigurado akong ikaw ang anak ko. Lumipas ang panahon, nasa tabing dagat si Trisha. Nakahiga sa araw, masaya siya rito, lalo na taon-taon na silang nagbabakasyon bilang pamilya. Mama, mas mabilis ako kay Brandon, sigaw ni Alicia. Hindi Protesta ni Brandon. Ngumiti si Trisha. Sa di kalayuan, si Zach nasa duyan, may kausap sa cellphone. Malaki na siya, naisip niya. Sa loob ng bahay, naglalaro ng chess sina Mr. Arnold at Nick. Checkmate. Tawa ni Nick. Napamura si Mr. Arnold, saka nagkunwaring istrikto nang dumating si Alicia. Hindi yun salitang pambata. Mas malala ang naririnig namin sa school, sagot naman ni Alicia. Kailangan nating palitan ng school. Seryosong sabi ng matanda. Pati ang lolo, biro ni Trisha. Mas madalas kayong magmura. Tumawa ang lahat. Sa paglubog ng araw, niyakap ni Nick si Trisha mula sa likuran. Masaya ka? Tanong niya. Masaya, sagot ni Trisha. Perpektong masaya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang unos, natagpuan na niya ang tahanan, pamilya at kapayapaan. Ang kwento ni Trisha ay paalala na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kayaman o kung gaano siya perpekto sa paningin ng iba, kundi sa kakayahan niyang tumayo muli kahit wasak na ang mundo niya. Kapag may taong umalis sa buhay mo na parang wala kang halaga, huwag mong isiping ikaw ang kulang. Minsan, umaalis ang mga tao hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi nila kayang panindigan ang responsibilidad at pagmamahal na hinihingi ng tunay na pamilya. Ipinapakita rin ang kwento na ang pagiging ina, pag-aalaga at pagmamahal ay hindi trabahong walang halaga. Ang mga sakripisyong hindi binabayaran ng pera ay kadalasang pinakamahalaga at pinakamatibay na pundasyon ng isang tahanan. At higit sa lahat, may mga sugat na hindi agad naghihilom, ngunit sa tamang panahon, binibigyan tayo ng buhay ng pangalawang pagkakataon. Bagong pamilya, bagong pag-asa at bagong kahulugan ng salitang tahanan. Sa huli, ang pagmamahal na totoo ay hindi umaalis. Hindi naninira at hindi nagpaparamdam na ikaw ay walang silbi. Ito ang pagmamahal na nananatili, umaalalay at nagpapalakas. Kahit kailan, kahit anong mangyari. Lagi nating tatandaan, huwag manatili sa relasyong winawasa ka. Piliin mo ang sarili mo, ang mga anak mo, at ang buhay na karapat-dapat sa'yo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.